We have COMELEC spokesperson attorney Rex Laudianco. Good morning. Thank you so much for joining us again here on Morning Matters. Magandang umaga po, Gretchen, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Attorney Rex, medyo maanghang po ang mga salita ni Senator Coco Pimentel regarding this decision. Ang sabi po niya, babasahin ko lang, this reversal is not just a legal setback, it is clearly a betrayal of the Constitution and the democratic process. It sets a dangerous precedent and opens the gates of electoral hell. And it took them 6 months to cook. Ano po ang inyong reaksyon dyan? Ginagalang naman po natin ang pahayag ni Senator Pimentel dito, pero kung makikita po natin talaga, kaya rin po siguro inabot ng ganong katagal, talagang nag-deliberate po ang bawat isang miyembro ng COMELEC patungkol dito. At kung mapapansin nyo nga po, nabanggit din ni Chairman Garcia, kasi yung unang ruling po ng division dito ay naganap pa nung meron pang nauna na commissioner at napalitan na po sila dahil sa pagretiro, at syempre naman po kinakailangan din makisali sa deliberation ng mga bagong commissioners. At kung makikita nyo naman po na ilatag naman din sa desisyon yung mga naging basihan kung bakit ni-reverse ang ruling ng First Division. And by the way, ang boto po dito ay 4 in favor, wala pong nag-dissent, at ngunit 3 po ang hindi nag-participate, kasama po si Chairman Garcia dahil meron po siyang previous professional relations sa magkabilang panig. Paano nyo po na-settle, para lang din malinaw po, no? Paano nyo po na-settle itong residency issue ni former Mayor Marcy Teodoro? Dahil una po sa lahat, hindi maitatanggi na si Mayor Teodoro po ay multi-term mayor ng buong Marikina City, 1st and 2nd District. At malinaw din naman po sa records na ipinanganak siya dun sa distrito kung saan siya tumatakbo po muli bilang congressman. Nagkataon lang po na lumipat siya para tumakbo sa kabila, ngunit na-establish niya pong muli sa pamamagitan ng kanyang pagpaparehistro, sa pamamagitan ng mga ilang ebidensya pa na ilatag, na siya naman talaga ito toong nakatira na doon sa distrito na kung saan siya tumatakbo ngayon. At sabi nga po ni Chairman Garcia, pagdating naman po talaga sa requirement ng batas, pati na rin ng saligang batas, kung bakit kinakailangan yung residency requirement. Kung maalala nyo po, may residency requirement talaga yan po ang dahilan po dyan para hindi isang estranghero, hindi isang stranger ang mahalal doon. At masasabi po natin na hindi stranger si Mr. Teodoro dahil doon nga po naging multi-term mayor siya ng buong Marikina City kasama na ang 1st at 2nd districts. Siguro ho yung tanong naman po ay hindi naman sa kung hindi siya kilala ng mga tao doon, ano? Kasi malinaw naman po na mayor po si Marcy Teodoro ng Marikina. Pero I guess the question is, the accusation here is that he only started living in the 1st district a few weeks before the start of the COC filing period. At matagal daw siyang nakatira sa Barangay Tumana dahil nga po doon nga siya dapat tatakbo, pero nung nakita raw niya the odds were stacked against him, siya ay lumipat dito sa 1st District. Paano po na-settle yun at na-prove ni Mayor Marcy? Opo, yan nga po yung aligasyon. Ngunit dun po sa paglalatag ng desisyon ng COMELEC and Bank, na ipakita rin po na kinulang naman din sa ebidensya yung pong mga kumukontra dun sa pahayag at laban dun sa mga ebidensya rin na ilatag ni Mayor Teodoro. Una na sa lahat, yung kanilang basehan po, yung mga testimonya ng mga nakatira doon na hindi naman po kalapitan talaga o hindi naman direktang nakakaalam, nakakakilala kay Mayor Teodoro. Ikalawa na rin po siguro ang pinagbasihan po nila yung mga naunang driver's license at iba pang dokumento na talaga naman po pwedeng mapalitan at pwede naman pong mailipat. Ang pinaka-importante po kasi dito, nung siya po ay nag-file ng kanyang registration, napatunayan niya sa pamamagitan ng utility, sa pamamagitan ng iba pang ebidensya na siya talaga ay nakatira dun sa bahay kung saan niya kiniklaim na residente siya. Hindi naman po na kontra yung mga ebidensya na yan. Pangalawa po, yung base po pinagbasihan din po kasi nung kaso, kung tama po ang pagkakaalala ko, ay yung mga ilang kaso nung nakaraan. Hindi naman din po tama na permanente na yan dahil ang tandaan po natin, meron po tayong tinatawag na domicile of origin, meron po tayong tinatawag na domicile of choice. At sa pagkakataon po ito, napatunayan ni Mayor Teodoro na nanaig yung kanyang domicile of choice nang siya ay lumipat na muli ng kanyang residence. So ang kanyang domicile of choice ay sa 1st District at ang domicile of origin sa 2nd? Hindi po, nanggaling po siya doon sa 1st, tapos po lumipat po siya sa 2nd at muli po siya nag-revert doon sa kanyang original domicile of origin na siya na rin po tinuturing natin ngayon na domicile of choice dahil nga po sa kanyang pagpaparehistrong muli sa naturang distrito.
At ang basihan po ay domicile of choice for 1 year. Tama po kayo at nakalagay din naman po dun sa ating Certificate of Candidacy na I will be a registered voter of. Pwede po talaga nung sa panahon ng pagpa-file ng COC ay maaring hindi pa kumpleto yung residency requirement. Pero tatandaan po natin lahat po ng requirement mula dun sa residency requirement para sa eligibility na makakandidato, residency requirement para sa eligibility na makaboto ay nakabase po sa araw ng halalan. So nangyari po dyan, tumatugma na mahigit po 1 taon na siyang nakatira doon sa araw ng halalan noong May 12. Yun po kasi ang date of reckoning at hindi yung mismong araw ng paglalatag ng kanyang COC. Okay. So, pag sinabi po nating 1 year before election day, so dapat po siya ay nakatira doon ng May 2024. Dapat po, mahigit po doon. No? So yung pagkiklaim naman po ninyo doon ay mahigit 1 year na po yan. Nangyari lang po siguro talaga nung nilatag niya, then I will be a registered voter of. Nangyayari po talaga yan, pati naman po sa ating mga botante kasi 6 months residency requirement para maging botante, 1 year residency requirement para maging kandidato po sa isang local government position. Ang importante po doon, yung point of reckoning ng residency po na yan ay yung the day before the elections. At yun naman po ay fully satisfied ng party dito. Of course, this conversation is relevant only if the good Senator Coco Pimentel, if ever, kung hindi po naging ganito yung pasya ng COMELEC, ay kung siya po ang mag-a-assume. Kasi second placer siya. And recently, the Supreme Court has decided to abandon the second placer rule in election cases. Does that mean, kung sakasakali po, i-reverse po yung decision na ito, ay hindi naman din ma-appoint o ma-elect si Senator Coco Pimentel o mauupo? Dalawang bagay po muna siguro bago ko sagutin, Ma'am Gretchen. Una po sa lahat, yung desisyon po ng kataas-taasang hukuman ay nais din pong mag-file ng motion for reconsideration ng COMELEC. Hindi para kontrahin, kundi para bigyan linaw yung ilang bagay. So ito po yung lumalabas, hindi pa rin final at executory. Tinihinday po namin na magkaroon ng finality rin ito. At ikalawa, yung desisyon din po pinag-uusapan natin dito sa case ni Senator Pimentel at ni Mayor Teodoro ay hindi pa rin naman po final and executory. May 5 araw po talaga para umakyat pa sa kataas-taasang hukuman si Senator Pimentel at dyan po, dahil dyan, hindi pa naman po ito final and executory. At yes po, kung sakali man magiging final na ang desisyon ng ating kataas-tasang hukuman, So the ganun po talaga ang declaration bagong by, doktrina. ministers, Hindi na po makakaupo yung in the second placer conference kung hindi po yesterday talaga was that mangyari government yan, will commit to magkakaroon ensure ng every birth vacancy doon sa registered posisyon. and every death in Asia in the Pacific is low. Para meron po yatang nagsalita, no? Pero okay, so if ever po ay mag-a-apply po 'yon, yung hindi na maaaring umaupo si Senator Coco kung sakasakaling maging final and executory. But from your end, what are you getting from the Supreme Court? Kanino po mag-a-apply yung void second placer rule? Opo, tandaan din po natin na dun sa doktrina po na bago na yun na inabandona yung second placer rule ay naganap sa kaso ng isang local government position na meron po dun sa ating local government code na succession na pagka po naging bakante, naging permanently vacant, hindi naka-assume o katulad po nito na na-disqualify, aakyat either yung vice mayor, yung vice governor, yung first councilor, and so on and so forth. Ngunit pagdating sa mga posisyon na walang succession, tulad po ng sa senador, tulad po ng sa member of the House of Representatives, wala pong succession dyan. So ano po ang mangyayari pag na-declare na permanent vacant? Maari po talaga yung special elections. At ito po yung nais idulog ng COMELEC. Hihingi po kami ng paglilinaw sa ating Supreme Court na kung yun ba talaga ang kasama sa doktrina. Pero yun nga po ang sinasabi natin, kung sakali man po na maging final at executory, hindi po nagsusukat, kumbaga po hindi eksaktong yung desisyon do sa mga Dodato versus COMELEC dito po sa kasong pinag-uusapan natin. Special elections for referring to the House of Representatives, is that correct? Tama po kayo dahil nga po kung mananaig ang desisyon at kung bibigyan linaw na ng Supreme Court na talagang wala ng second placer rule kahit pa sa senator, kahit pa sa congressman at ang pamamaraan lang po para may manalo dyan, magkaroon ng special elections po talaga specifically for the position na naging bakante po.
Okay. Dito nga po sa cancellation ng registration ng Duterte Youth, ano pong inaantay po natin, no, para maiproklama yung mga susunod na, yung papalit po dun sa 3 seats nila? Sino po yung maaari, no? Kung sakasakaling ito po ay maging final and executory rin, yung cancellation ng kanilang rehistro, sino po ang maaaring umakyat dun sa congressional Tama po seats? kayo. Doon sa una po na hindi pa naman din po final and executory decision po doon sa Duterte Youth dahil ito po ay naka-motion for reconsideration din. At anumang araw po ay lalabas na yung decision din ng COMELEC and Bank. Kung sakali man po dumating sa punto, hypothetically na talagang kakansilahin na kahit ng COMELEC and Bank yung kanilang registration, hindi po natin masabi kung saan pupunta ito. Maari po kasing dalawa ang kapuntahan nito. Yung mga nakatanggap na ng seats ay maaring madagdagan ng base sa recomputation po dahil tandaan po natin via computation using the Carpio formula po yung ating party list system of representation, or pwede rin naman po manggaling dun sa mga hindi pa napoproklama na makakuha. Hindi pa po kami umaabot sa puntong yan na nagko-compute dahil nga po pending pa naman ang kasong ito at hindi pa naman po ito executory. Okay, isa po kasi sa mga nag-aapela yung Gabriela, no? Sila po ay may posibilidad na makakuha ng pwesto? Sa ngayon po, hindi pa po namin masabi yan dahil nga po gaya ng nabanggit ko, hindi pa naman po nagko-compute muli ang COMELEC dahil hindi pa naman final and executory decision po sa ating Duterte. And in fact, subject pa nga po ito sa decision ng Commission and Bank. Hindi pa po namin alam kung ano po ang kahihinatnan ng motion for reconsideration ng Duterte. Okay, puntahan po natin yung kaso ng Duterte Youth, no? Ang issue po sa kanila is that they were not able to publish in 2 national newspapers and also to hold hearings na according po sa ating batas kailangan bago magkaroon ng accreditation. Tama po ba? Tama po kayo dahil jurisdictional requirement po ang publication ng petition, ng kanilang manifestation of intent to participate, pati na rin po yung list ng kanilang nominees at mga officers kasama po ng order mismo ng publication na yan. At lumalabas po sa records na hindi po na-comply ang bagay nito dahil kung matatandaan po natin sometime in 2018 po nang nag-file ng petition for registration ang naturang grupo, ito po ay agad na-dismiss ng isang COMELEC division. Ngunit sa pagpa-file po ng kanilang motion for reconsideration sa Commission and Bank, ito po ay na-grant ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon at ng publication nga po na may tuturing. So pagdating po kasi dyan dahil ito yung jurisdictional requirement, lumalabas po hindi naka-acquire ng jurisdiction, hindi nagkaroon ng notice sa buong mundo para po magkaroon ng opportunity ang sino mang tao po na makapag-file ng opposition doon mismo sa registration o sa qualification ng kanilang mga nominees. Pero kung kulang po pala ang kanilang mga requirements, bakit po sila binigyan ng accreditation to begin with? Because meron po, actually si Commissioner Ray Bulay, nag-dissent po siya dito, na sinabi po niya na ito ay responsibilidad ng COMELEC na i-check kung kompleto ang requirements pero nabigyan ng accreditation. Hindi po ba may responsibilidad din ng COMELEC dito? Opo, hindi na po kasi ayaw na po natin na sabihan pa o hanapan ng pagkakamali yung mga naunang administration ng COMELEC. Malinaw din naman po sa records na talagang walang publication at nilinaw din po dun sa desisyon ng majority dito sa division, sa second division, na yung requirement po ng publication ay hindi lamang naaatas sa COMELEC, kundi talagang ito ay naaatas na i-comply at alam po dapat ito ng lahat ng party list na nagpaparehistro na merong requirement sa kanila na magkaroon ng publication. So whether or not inuutos, dapat po sila mismo ang gagampan sa responsibilidad na ito nang sa gayon maging tama ang kanilang registration. And at the same time po, ito naman po tingin ko kasama sa kanilang apela dun sa kanilang motion for reconsideration. So hihintayin po natin anuman po ang magiging desisyon ng buong Commission and Bank sa bagay na ito. Kasi kung iisipin po natin sa konteksto ng isang korporasyon, kapag ikaw ay nag-apply sa HR ng trabaho at sinabi at tinanggap yung application mo, tapos years later sasabihin, ay kulang ka pala ng requirements. Hindi ba parang responsibilidad din naman ng HR na siguraduhin na kompleto yung papeles bago ka payagan, manungkulan? Tama po yan. Tama po, meron nga pong bagay na ganyan. Pero tatandaan po natin sa bagay na ito hindi naman po makakapigil dun sa mismong korporasyon kung makita na talagang hindi kwalipikado yung nabigyan ng unang pagkakataon na makapasok
pwedeng bawiin yung kanilang pagkaka-entra dun sa bagay na yan. At sinasabi nga po malinaw sa linya ng mga desisyon ng Supreme Court, itong registration na binibigay ng COMELEC ay hindi ito entitlement, hindi ito buong-buong right na hindi na mababawi sa iyo. In fact, ito ay parang prangkisa. Para daw po itong privilege na ibinibigay na kung sakaling mapapatunayan na hindi ka pala dapat nabigyan ng registration nung unang-una pa lang ay dapat talagang mabawi ito sa iyo. Hindi pwedeng papahayaan na lang na magtuloy-tuloy yung hindi kwalipikado na makakuha ng registration dahil lamang sa isang pagkakamali na nabigyan sila. Hindi po ito parang isang vested right na hindi nabawiin. Ito po isang pribilehyo lamang. Okay, abangan natin ang final na executory na desisyon po dyan. Pero sa June 30, ang COMELEC ay it will be on its final day of jurisdiction over the elections. Ano po pa pong aasahan po natin? Tama po, doon sa mga naiproklama po ng mga kandidato ay magtatapos po lalong-lalo na doon sa may hawak po ng sa House of Representatives dahil sila po ay ma-under na sa House of Representatives Electoral Tribunal at sa mga senador po ay sa Senate Electoral Tribunal. Pero pagdating po sa mga posisyon na panglalawigan at pagdating sa posisyon ng mga pangsyudad, ito po ay nananatili sa COMELEC. Ngunit tatandaan po natin kasi merong 3 requirement para mawala ang jurisdiction sa COMELEC. Unang-una po dyan yung proclamation. So doon po sa mga hindi na po proklama, hindi po sila makapag-oath of office at hindi rin po makapag-assume. Pero po doon sa naproklama na ng COMELEC, wala na pong balakid kung sila man ay mag-oath at sila man po ay makapag-assume ng office. At tuluyan na nga pong mawala ang jurisdiction ng COMELEC insofar as the members of the House of Representatives at sa ating pong Senado. Ihahabol ko lang po si Mayor Duterte, siya po ay, may word na po ba tayo kung paano mangyayari ang kanyang oath? Wala. Pagdating po kasi sa puntong yan, wala pong jurisdiction ng COMELEC. Ang sa amin po ay hanggang proklamasyon lamang ng nanalong kandidato. Pagdating po sa oath of office at sa assumption of office, wala na po ito sa jurisdiction ng COMELEC. All right, thank you very much for the updates. That was COMELEC spokesperson attorney Rex Laudianco joining us on the line. Maraming salamat.